Sa isang maliit na baryo sa Bataan, lumaki si Amara na halos hindi nakatikim ng ginhawa. Bata pa lamang siya, bitbit na niya ang bigat ng kahirapan at kawalan. Ang kanyang ina na si Loring ay naging tanging sandigan niya noon, ngunit maagang kinuha ng sakit. Sa edad na 7, naglaho ang kanyang ina na para bang isang ilaw na pinatay sa gitna ng dilim. Dahil wala siyang ama na kinilala, napunta siya sa poder ng kanyang tiyahin na si Felisa. Ngunit sa halip na pagmamahalang ipakita, naging parang mabigat na krus ang pamumuhay niya roon. Si Felisa ay kilala sa baryo bilang isang babaeng matapobre, mahilig manlibak ng kapwa at laging ipinagmamalaki ang maliit na kayamanan na minana sa asawa niyang pumanaw. Sa harap mismo ng mga tao, walang pakundangan kung pagsalitaan niya si Amara. "Amara, ano na naman yang suot mo? Halos butas-butas na ang palda mo. Nakakahiya ka sa mga kapitbahay." Sigaw ni Felisa isang umaga habang abala ang mga kapitbahay sa kani-kanilang mga gawain. "Pasensya na po, tiya." Mahinang sagot ni Amara, halos hindi makatingin sa tiyahin. "Pasensya? Hindi nabibili ng pasensya ang bigas. Kung hindi lang dahil sa awa ko, kanino ka na kaya pupulutin?" Patuloy ni Felisa na may kasamang tawa ng panlilibak. Dahil bata pa, natuto agad si Amara na magbanat ng buto. Sa murang edad na 9, bitbit na niya ang basket ng gulay na paninda sa palengke. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng goma at patintero, siya naman ay nakikisiksik sa mga mamimili. Nag-aalok ng talong, kamatis at sitaw. "Bili na po kayo ng gulay? Mura lang po," mahinang tinig ni Amara habang nanginginig ang kanyang boses sa hiya at pagod. May ilan na naawa at bibili kahit kaunti, ngunit marami ring ang nagmamadali at hindi siya pinapansin. Sa bawat barya na kinikita niya, hindi niya yon nararamdaman. Laging hawak ni Felisa ang bayong ng pera. "Ako na ang bahala rito. Huwag kang man-ilusyon na makakabili ka para sa sarili mo." Madiing sambit ng tiyahin. Sabay agaw ng mga baryang tinipon niya buong araw. Sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng pag-asa si Amara. Tuwing gabi, nakatanaw siya sa bituin habang iniisip kung ano ang magiging buhay niya balang araw. Wala siyang ama. At walang naiwan ng ina, kundi alaala at ilang lumang gamit. Ngunit hindi alam ni Amara na may isang lihim na sulat na iniwan ang kanyang ina bago ito pumanaw. Nakalagay ito sa lumang baul na tinago sa isang sulok ng kwarto, pinabantayan noon kay Felisa. Sa bawat gabing umiiyak si Amara dahil sa pang-aapi, naruroon lang ang sulat na iyon, naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga paninda, kinausap siya ng kanyang pinsan na si Orlan, anak ni Felisa. "Alam mo, Amara, buti na lang at kinuha ka ni Mama. Kung hindi, baka pulubi ka na lang sa kalsada." Napakagatlabi si Amara sa sakit ng mga salita. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti na lang siya ng pilit. "Siguro nga, pero kahit papaano, may bubum akong natutulugan," sagot niya ng mahinahon. "Ewan ko sa'yo, sabat naman ng isa pa niyang pinsan na si Mireya. Kung ako ikaw, nahiya na ako. Ang sama-sama ng itsura mo. Tapos puro gawaing bahay lang kaya mo. Wala kang mararating." Parang mga tinik na tumusok sa puso ni Amara ang mga salitang iyon. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang galit. Tahimik siyang bumalik sa kusina at ipinagpatuloy ang paglalagay ng mga gulay sa basket, bagamat nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa mga panahong iyon, ang tanging kaaliwan niya ay ang mga simpleng sandali ng pag-uwi mula sa palengke, kung saan dinadaanan niya ang lumang puno ng akasya malapit sa ilog. Doon siya madalas umupo at mangarap. "Kung buhay ka pa, inay, sana nandito ka. Sana mayakap mo ako kahit minsan pa." Bulong niya sa hangin habang nakatingala sa kalangitan. Ngunit wala siyang alam,
Habang lumalalim ang gabi, tanging tunog ng mga kuliglig ang kanyang kasama. Ang mga pangarap niya ay parang bituin. Malayo, mailap, ngunit hindi kailanman nawawala sa kalangitan ng kanyang isipan. Kahit pa ang mundo ay tila ba itinapon siya sa kahirapan. Sa puso ni Amara ay may mumunting apoy ng pag-asa na hindi kailanman mapapatay ng pang-aapi ni Felisa. Lumipas ang mga taon at sa halip na gumaan ang buhay ni Amara, lalo lamang itong naging mabigat. Habang siya'y lumalaki, unti-unting lumalabas ang tunay na kalupitan ni Felisa. Ang bawat araw na kasama niya ang tiyahin ay mistulang pakikidigma, hindi laban sa kahirapan, kundi laban sa mga salita at gawa na paulit-ulit na sumasaktan sa kanya. Walang kwenta ka, Amara, madalas isigaw ni Felisa, kahit walang dahilan. Kung hindi ka lang iniwan dito ng nanay mo, matagal na kitang itinapon sa lansangan. Pinapabigat mo lang ang buhay namin. Si Amara, bagamat nasasaktan, pilit pa ring nananahimik. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumagot. Gusto niyang sigawan din ang tiyahin, pero alam niyang wala itong patutumuhan. Sa halip, tahimik na lang niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Naglalaba, nagluluto, nag-iigib ng tubig. Ngunit kahit anong sipag niya, wala pa ring kasiyahang nakikita si Felisa. Lalong humahabdi ang sitwasyon tuwing nakikisawsaw ang kanyang mga pinsan na sina Orlan at Mireya. Kapag naroon ang mga ito, parang may mga kakampi si Felisa sa pang-aapi. Isang hapon habang nagwawali sa bakuran si Amara, dumaan si Orlan at biglang itinapon ang kanyang nililinis na basura pabalik sa winalis niya. "Hoy, ulitin mo yan, ang dumi pa. Hindi ka marunong maglinis." Sumingit si Mireya na nakaupo sa upuan. Mumunguya ng kende. "Huya, huwag mo nang paasikasuhin yan. Kahit anong gawin ni Amara, hindi pa rin magiging maayos. Talagang pangit ang gawa ng mga taong walang silbi." Hindi nakapagsalita si Amara. Pinulot niya muli ang kalat at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Pero sa kanyang dibdib parang may batong nakapatong, mabigat at mahapdi. Naging lalong masahol pa nang pilitin siyang tumigil sa pag-aaral. Sa kabila ng kagustuhan niyang matuto, si Felisa ang humarang. "Bakit ka pa mag-aaral? Ano kang silbi niyan? Wala ka namang pera. Wala kang mararating, Amara." Malamig na sabi ni Felisa habang nakaupo sa harap ng hapag. Binibilang ang kinita nila sa palengke. "Tiya, kahit po gabi lang, baka pwede akong makapasok sa klase. Gusto ko po talagang mag-aral." Mahina at may pagmamakaawang sagot ni Amara. Napatawa si Felisa, malakas at mapanlait. "Mag-aral daw? Anong silbi niyan? Gusto mo lang sigurong tumakas sa mga gawaing bahay. Hindi ka para sa eskwelahan, Amara. Magtrabaho ka na lang at tumulong dito." Tumango si Orlan. "Tama si Mama. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangarap. Lalo ka lang napapahiya." Dagdag pa ni Mireya, "Mas maganda pa siguro kung sa palengke ka na lang talaga. Kasi dun bagay sa'yo. Hindi ka babagay sa mga nakabihis na nag-aral." Para bang pinagsama-samang dagok ang narinig ni Amara. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, mas lalong umapoy ang kanyang loob. Hindi niya ipinaalam, pero sa isip niya, nangako siyang hindi habang buhay magpapailalim sa mga panlilibak na iyon. Isang gabi, habang nakahiga siya sa banig na nasa gilid ng silid, nagdasal siya ng tahimik. "Inay, alam ko pong nasa langit ka na. Sana po bigyan mo ako ng lakas. Kahit mahirap ang lahat, hindi ako susuko. Balang araw, tatayo rin ako. Hindi ako mananatiling ganito." Sa mga panahong iyon, natutong tumibay si Amara. Bawat insulto ni Felisa ay naging pako sa kanyang dibdib. Ngunit bawat pako rin ay nagsilbing haligi para patatagin ang kanyang loob. Hindi siya nakahanap ng ginhawa sa tahanan, pero natututo siyang hanapin ito sa sarili niyang determinasyon. Kahit hindi siya pinayagang mag-aral, tuwing makakakita siya ng mga librong itinapon o luma,
Kinokolekta niya ito at palihim na nagbabasa tuwing gabi. Doon niya ibinubuhos ang kanyang pangarap. Sa mga pahina ng lumang aklat na para bang nagiging pinto sa mundong mas malawak kaysa sa bakod ng bahay ni Felisa. Isang gabi, nadatnan siya ni Felisa na nagbabasa ng isang lumang aklat sa ilalim ng liwanag ng gasera. "Ano na naman yang ginagawa mo, Amara?" Sigaw ng tiyahin. "Magbabasa lang po para po matuto kahit konti," mahina niyang sagot. "Matuto? Hindi mo kailangan yan. Hindi ka aasenso sa pagbabasa. Bukas siguraduhin mong maaga kang gising para magtinda. Huwag ka nang umasa pa sa mga walang saysay na bagay." Mariing sabi ni Felisa, sabay agaw ng aklat at itinapon iyon sa gilid. Naiwan si Amara, nakayuko at luhaan, ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang ningning ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng lahat ng pang-aapi, nakabaon ang isang pangako na balang araw, gagawa siya ng sarili niyang landas. At sa kanyang puso, isang tinig ang paulit-ulit na umuukit. "Hindi ako mananatiling alipin ng kanilang mga salita. Babangon ako at ipapakita kong mali sila." Ang mga bituin sa labas ng bintana ay tila mga saksi sa kanyang sumpa. Habang siya'y unti-unting nahihimbing, dala-dala niya ang mabigat na pasanin at ang liwanag ng pag-asa na kahit gaano kasakit ang araw-araw, darating din ang pagkakataon para siya'y makatindig. Mabilis ang takbo ng buhay ni Amara sa palengke. Gigising ng madaling araw para makapagtinda ng gulay, maglalakad ng ilang kilometro, bit-bit ang bayong, at uuwi ng pagod na pagod sa hapon para muling gawin ang lahat kinabukasan. Sa dami ng taong nakakasalamuha niya, iilan lamang ang tunay na tumitingin sa kanya bilang higit pa sa isang batang tindera. At isa sa mga taong iyon ay si Dario, isang matandang abogado na madalas mamili sa kanilang pwesto. Si Dario ay may edad na 72, may bahagyang pagyuko ang likod ngunit matalim pa rin ang isipan. Isang umaga, habang inaayos ni Amara ang mga talong sa bilao, lumapit si Dario. "Magkano ang kilo ng talong, iha?" tanong niya, sabay tingin sa maayos na pagkakaayos ng gulay. "20 pesos lang po, Ginoo," sagot ni Amara na may paggalang sabay abot ng supot. Napangiti si Dario. "Ang sipag mo, batang ito. Lagi kitang nakikita dito. Kahit anong init o ulan, hindi ba't dapat nasa eskwelahan ka?" Medyo nahiya si Amara at napayuko. "Gusto ko po sana, pero hindi po ako pinapayagan ng tiyahin ko. Kailangan ko raw pong magtinda kaysa mag-aral." Tumango si Dario, parang may naisip. "Alam mo ba bata, minsan ang talino ay parang lupa. Kung hindi mo tatamnan, mawawala rin. Nakikita ko sa'yo, hindi ka lang basta tindera. May utak ka, may pangarap. Ano ang gusto mong maging?" Nagangat ng tingin si Amara, tila naglakas loob. "Kung papalarin po, gusto ko sanang magtrabaho sa opisina, kahit simpleng trabaho lang. Basta makapag-aral ako tungkol sa mga numero. Gusto ko pong matutong mag-accounting." Ngumiti si Dario, bakas ang paghanga. "Accounting ha? Hindi madaling kurso iyon. Pero kung may sipag ka, posible. Ganito na lang. Gabi-gabi, kung gusto mo, pumunta ka sa bahay ko. May mga lumang libro ako tungkol sa accounting. Tuturuan kita ng mga batayang bagay." Nanlaki ang mga mata ni Amara. Talaga po? Huwag po kayong mag-alala. Magbabayad po ako kapag may sapat na akong pera." Itinaas ni Dario ang kamay. "Hindi ko kailangan ng bayad. Ang kailangan ko lang ay tiyaga mo. Kung tatamarin ka, huwag ka nang dumating. Pero kung seryoso ka, nandyan ang pinto ko." Halos maiyak si Amara sa tuwa. "Maraming salamat po, Ginoong Dario. Hindi ko po kayo bibiguin." At doon nagsimula ang bago niyang paglalakbay. Tuwing matapos ang pagtitinda, dadaan siya sa bahay ni Dario, isang lumang bahay na puno ng libro at amoy ng papel. Sa ilalim ng mahina ngunit maliwanag na lampara,
Unti-unting natututo si Amara. Ganito Amara, paliwanag ni Dario isang gabi. Hawak ang papel at lapis. Kung may utang na 1,000 at binayaran ng 500, ano ang natitirang balanse? Madali lang po, 500. Sagot niya, nakakunot ang noo sa konsentrasyon. Magaling! O tingnan mo, natuto ka na agad. Hindi lahat ng bata ay may tiyagang kagaya mo. Tandaan mo sa mundo ng numero, mahalaga ang katapatan at disiplina. Yan ang puhunan mo. Lumipas ang mga taon ng gabing puno ng pag-aaral at araw ng pagtitinda. Unti-unti, nabuo ang pundasyon ng pangarap ni Amara. Dahil sa tulong ni Dario at sa sarili niyang determinasyon, nakapagtapos siya ng vocational course tungkol sa accounting. Hindi iyon kasing taas ng kolehiyo, pero sapat para magkaroon siya ng kasanayan. Nang araw ng kanyang pagtatapos, tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng bulwagan. Wala siyang magulang o kaanak na kasama, ngunit naroon si Dario, nakangiti at pumapalakpak para sa kanya. Hindi ba't sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo? Wika ni Dario matapos ang seremonya. Ito pa lang ang simula, Amara. Huwag mong hayaang hanggang dito na lang. Mumiti si Amara, pinipigil ang luha. Kung wala po kayo, hindi ko mararating ito. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pagdating ng edad niyang 22, nakahanap siya ng trabaho bilang assistant sa isang maliit na opisina sa bayan. Hindi man malaki ang sweldo, sapat na para maipon niya at mabili ang sarili niyang gamit. Isang simpleng bag, ilang bagong damit at mga gamit sa pagsusulat. Unang araw niya sa opisina, sinalubong siya ng bagong boss, si Ginang Estrela. Ikaw ba si Amara? Ang sabi sa akin, masipag ka raw at mabilis matuto. Sana totoo yan, marami kang aasikasuhin dito. Tumango si Amara, nangingiti. Opo, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. At sa mga sumunod na buwan, pinatunayan niya iyon. Maaga siyang pumapasok, huli siyang umuwi, at lahat ng papeles ay maayos niyang tinatapos. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kasipagan. Ang sipag naman ng batang yan, bulong ng isa sa mga sekretarya. Kung ganyan ang lahat, baka umangat din siya balang araw. Sa loob-loob ni Amara, alam niyang nagsisimula na ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Mula sa pagiging batang alipin ng tiyahin, ngayon may sarili na siyang kinatatayuan. Ngunit kahit may pag-angat na sa buhay, hindi pa rin niya nakakalimutan ang sumpa sa sarili na balang araw babangon siya nang higit pa sa inaakala ng mga taong minsang nanlait at nagmaliit sa kanya. Sa bawat tapos niyang trabaho at bawat baryang naitatabi, unti-unting lumalapit ang araw na iyon at bagamat hindi niya pa alam, ang landas na tinatahak niya ay magdadala sa kanya sa mas mabigat pang laban. Isang laban na hindi lang tungkol sa kanyang kinabukasan, kundi pati na rin sa nakalipas na lihim ng kanyang pamilya. Isang hapon, matapos ang trabaho ni Amara sa opisina, sinundo siya ni Dario. Nakaupo ito sa harap ng lumang bahay. Hawak ang tungkod at tila may laman ang isipan. Amara, wika ni Dario, may bagay akong dapat ipakita sa'yo. Matagal ko nang iniingatan. Pero ngayon na nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, panahon na siguro. Nagulat si Amara, ngunit agad siyang sumama. Habang naglalakad sila papasok sa bahay ni Dario, ramdam niya ang bigat ng bawat yapak. Ang loob ng bahay ay puno ng libro, mga lumang folder at kahong nakatambak. Amoy lumang papel at tinta ang paligid. Tila isang silid na nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Umupo ka, utos ni Dario. Sabay inilabas mula sa isang kahon ang isang makapal na envelope. Ito ay mga dokumentong iniwan sa akin ng nanay mo bago siya pumanaw. Napasinghap si Amara, tila hindi makapaniwala. Si Inay?
Anong klaseng dokumento po? Binuksan ni Dario ang envelope at maingat na inilabas ang ilang papeles. Mayroon ding sulat, nakatiklop pa at tila ilang beses nang binasa. Inabot niya iyon kay Amara. Basahin mo, sabi ni Dario. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pinaplatag ang papel. Kilala niya agad ang sulat kamay, ang maliliit na letra ng kanyang ina, si Loring. Mahal kong anak, kung sakaling hindi na kita masamahan sa padlaki mo, nais kong malaman mo na hindi kita iniwan dahil ayaw kita. May ari-arian ako sa Maynila, isang maliit na lote at bahay na nakapangalan dapat sa iyo. Kung dumating ang araw na malaman mo ito, tandaan mong iyon ay para sa iyong kinabukasan. Huwag mong hayaang maagaw ng kahit sino, kahit pa ng kapatid kong si Felisa. Pinagkatiwala ko ang mga papeles kay Dario. Mahal na mahal kita, Inay. Halos madurog ang puso ni Amara habang binabasa ang bawat linya. Tumulo ang kanyang mga luha at nanginginig ang kanyang tinig. Bakit? Bakit ngayon ko lang ito nalaman, Ginoong Dario? Napabuntong hininga ang matanda. Hinintay kong tumatag ka muna. Noong namatay ang ina mo, halos wala kang malay. Kung nalaman mo agad noon, baka hindi mo pa kayang ipaglaban. Ngunit ngayon, iba ka na. May tinapos ka, may trabaho ka, at may tapang ka na. Pinahid ni Amara ang kanyang luha. Pero kung may ganito palang iniwan si inay, bakit wala sa akin ang mga papeles? Nasaan ang mga titulo? Mabigat ang mukha ni Dario nang sumagot. Nang pumanaw si Loring, dumating si Felisa. Kinuha niya ang ibang dokumento bago pa man makarating sa akin lahat. Ang titulo ng lupa't bahay, nakuha niya. At mula noon, itinuring niyang kanwa na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Kaya pala laging ipinamumukha niya na wala akong karapatan. Noon pa man, inagaw na niya ang para sa akin. Tahimik na tumango si Dario. Matagal ko nang gustong ilantad ito, pero natatakot ako na baka mapahamak ka kung hindi ka pa handa. Ngayon, oras na para ikaw mismo ang magpasya. Handa ka bang harapin ang tiyahin mo? Hindi ito madali. Malakas ang kapit niya sa baryo at sanay siyang mandaraya na pakuyom ng ama o si Amara. Hindi na ako bata. Hindi na ako papayag na apihin niya ako habang buhay. Kung kinuha niya ang ari-arian, oras na para bawiin ko. Mumiti si Dario. Kita ang pag-asa sa mga mata. Kung ganoon, tutulungan kita. Ako ang magiging abogado mo. Alam kong matagal na ang kaso, pero kung may mga testigo at ebidensya tayo, maaari nating ilaban. Kinagabihan, habang mag-isa sa kwarto, hawak pa rin ni Amara ang sulat ng ina. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita. Para bang naririnig niya ang boses ni Loring na bumubulong ng lakas. Hindi ako papayag na maging alipin ng tiyahin ko habang buhay. Kung para sa akin ang lupa sa Maynila, ibabalik ko iyon, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, humarap siya kay Dario na may matatag na tinig. Ginoo, simulan na po natin. Kahit gaano kahaba, lalaban ako. Tumingin si Dario sa kanya na may agngiti. Yan ang gusto kong marinig. Huwag kang bibitaw, Amara. Ang laban na ito, hindi lang para sa lupa. Para ito sa karapatan mo, sa dignidad mo, at sa alaala ng nanay mo. At doon, tuluyang nag-init ang loob ni Amara. Hindi na lamang siya basta-batang inaalipusta sa palengke. Siya'y isang babaeng handa ng lumaban para sa hustisya, para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, at para sa buhay na matagal na niyang inaasam. Habang humahaba ang gabi, ang dating mahinang liwanag ng gasera sa kanyang silid ay tila nagiging apoy sa kanyang dibdib. Apoy na magtutulak sa kanya para harapin si Felisa
at ang lahat ng kanyang kasalanan. Kinabukasan, matapos ipakita ni Dario ang mga papeles, umuwi si Amara na mabigat ang dibdib, ngunit puno ng determinasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may hawak siyang katibayan ng kanyang karapatan. Habang naglalakad pa uwi sa bahay ni Felisa, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ng kanyang ina sa sulat. Huwag mong hayaang maagaw ng kahit sino. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Felisa sa sala, abala sa pagbibilang ng kinita sa palengke. Nandoon din sina Orlan at Mireya, nakahilata at nanonood ng telebisyon. Huminga ng malalim si Amara bago nagsalita. Tiya, kailangan ko pong makausap kayo. Tumingala si Felisa, nanlilisik ang mga mata. Ano na naman yan? Kung tungkol na naman sa pera, wala akong ibibigay sa'yo. Tandaan mong hindi kita anak. Umupo si Amara sa kaharap na silya. Tangan ang lakas ng loob. Hindi po tungkol sa pera. Tungkol po ito sa iniwang ari-arian ni Inay sa Maynila. Alam ko pong may lupa at bahay siya roon na dapat nakapangalan sa akin. Parang kumulo ang dugo ni Felisa. Malakas niyang ibinagsak ang hawak na notebook. Wala kang karapatan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Ako ang nag-aalaga sa iyo, kaya wala kang dapat ipagpilit dito. Natahimik si Orlan saglit, bago tumawa ng malakas. Narinig niyo ba? Gusto raw niyang ariin ang bahay at lupa. Hahaha, ate, nangangarap na naman si pinsan. Sumabat si Mireya, sabay kindat kay Orlan. Baka na naginip lang yan kagabi. Ang kapal ng mukha. Akala mo kung sino. Napakuyom ang kamao ni Amara, ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa galit. Hindi po ito panaginip. May hawak akong sulat ni Inay at alam kong kinuha ninyo ang mga papeles bago pa mang makarating sa akin. Umupo si Amara sa kaharap na silya, tangan ang lakas ng loob. Hindi po tungkol sa pera. Tungkol po ito sa iniwang ari-arian ni Inay sa Maynila. Alam ko pong may lupa at bahay siya roon na dapat nakapangalan sa akin. Parang kumulo ang dugo ni Felisa. Malakas niyang ibinagsak ang hawak na notebook. Wala kang karapatan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Ako ang nag-alaga sa iyo, kaya wala kang dapat ipagpilit dito. Natahimik si Orlan saglit, bago tumawa ng malakas. Narinig niyo ba? Gusto raw niyang ariin ang bahay at lupa. Hahaha, ate, nangangarap na naman si pinsan. Sumabat si Mireya, sabay kindat kay Orlan. Baka na naginip lang yan kagabi. Ang kapal ng muka, akala mo kung sino. Napakuyom ang kamao ni Amara, ngunit tinilit niyang huwag magpadala sa galit. Hindi po ito panaginip. May hawak akong sulat ni Inay at alam kong kinuha ninyo ang mga papeles bago pa man makarating sa akin. Nagtawanan lalo ang magkapatid. Hala siya, may drama pa. Akala mo teleserye. Pangaasar ni Orlan. Nagsimulang umikot si Felisa sa sala, galit na galit. Makinig kang Amara. Kapag hindi ka tumigil sa kakaisip ng walang kwenta, palalayasin na kita rito. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Hindi kita kailangang pakainin kung puro guni-guni lang dala mo. Nanginginig si Amara, ngunit hindi siya umatras. Kung yan ang desisyon niyo, tiya, hindi ako matatakot. Lalaban ako, hindi na ako mananahimik. Lalong nagnipnit si Felisa. Sige, subukan mong lumaban at baka mas lalo ka lang mapahiya. Mabigat ang dibdib ni Amara ng gabing iyon, ngunit hindi siya nagdalawang isip na bumalik kay Dario kinabukasan. Tinanggihan niya po ako. Umiiyak niyang wika. Pinagbantaan pa akong palalayasin. Wala po talaga akong lugar sa piling niya. Hinawakan ni Dario ang balikat niya. Hindi mo kailangan ng pasbas niya para ipaglaban ang karapatan mo. Ang hawak mong sulat, pati ang mga saksi na makakapagpatunay na anak ka ni Loring, sapat na para magsimula. Kung hahayaan mong lamunin ka ng takot, siya ang panalo. Pero kung tatayo ka sa korte, ikaw ang may laban. Nagpunas ng luha si Amara. Handa na po ako.
Kahit ilang taon tumagal, lalaban ako. At doon nagsimula ang mahabang proseso. Inihain nila ang kaso laban kay Felisa. Hindi naging madali. Sa bawat hearing, ramdam ni Amara ang tingin ng mga tao, ang bulungan, ang tsismis na lumalabas sa baryo. Si Amara nakikipag-away sa tiyahin niya, bulong ng ilan, walang utang na loob, sabi ng iba. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa unang paglilitis, dumalo si Felisa kasama sina Orlan at Mireya. Hindi nawala ang pang-iinsulto. Narito ka pa rin pala. Malamig na sabi ni Felisa kay Amara bago sila pumasok sa loob ng sala. Pagkatapos nito, siguradong wala ka ng mukhang maihaharap sa baryo. Tumindig si Amara, diretso ang tingin. Hindi ako nandito para sa hiyatya. Nandito ako para sa hustisya. Sa loob ng korte, si Dario ang tumayo bilang abogado ni Amara. Malinaw ang kanyang tinig habang ipinapaliwanag ang sulat at ang mga papeles na hawak niya. Ang lupa at bahay sa Maynila ay iniwan ni Loring para sa kanyang anak na si Amara. Ngunit kinuha at inangkin ni Felisa ang makatitulo, isang malinaw na paglabag. Mabilis namang sumagot ang abogado ni Felisa. Walang sapat na ebidensya na magsasabing kay Amara nga ang ari-arian. Ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Sa bawat hearing, lumalabas ang tensyon. Pinipilit ni Felisa na palabasing baliw at sinungaling si Amara, habang si Dario naman ay naglalatag ng mga saksi, dating kapitbahay, kaibigan ng ina at mga taong nakakaalam ng huling habilin ni Loring. Madalas pagkatapos ng hearing, naroon pa rin ang pangungutya ng mga pinsan. Amara, akala mo talaga mananalo ka? Abutin man ng 10 taon, walang mangyayari. Pang-iinsulto ni Orlan. Sayang lang oras mo. Wala ka namang pera para ipanalo yan. Dagdag pa ni Mireya. Ngunit sa halip na matakot, lalo lang tumitibay si Amara. Sa bawat sakit ng salita, lalo siyang pinapalakas ng kanyang pangako sa ina. Lumipas ang mga buwan at taon. Halos 4 na taon ang tinagal ng kaso. Napagod siya, nalugi, ngunit hindi siya umatras. Patuloy siyang nagtrabaho sa opisina, nag-iipon para sa abogado at gastusin, at sa gabi nag-aaral pa rin ng mga papeles, kasama si Dario. Isang gabi, habang magkasama silang nag-aayos ng mga dokumento, tumingin si Dario sa kanya. Amara, tandaan mo, ang hustisya ay hindi laging mabilis. Pero kung may katotohanan ka, darating din ang araw ng panalo. Tumango si Amara, hawak ang sulat ng ina. Hindi lang ito para sa akin, Ginoo. Para ito sa alaala ni inay. Hinding-hindi ako titigil hanggang hindi ko na ibabalik ang dapat na akin. At sa puso niya, alam niyang ang laban ay hindi lamang tungkol sa lupa't bahay, kundi laban din ito sa dignidad na matagal nang inaapakan ni Felisa. Habang patuloy na umuusad ang kaso laban kay Felisa, naging mas maingat at determinado si Amara sa bawat galaw niya. Alam niyang hindi lamang emosyon ang kailangan, kundi pati puhunan at tiyaga. Dahil dito, mas lalo siyang nagsumikap sa trabaho. Sa opisina, lagi siyang maaga. Laging maayos ang lahat ng papeles at walang reklamo sa overtime. Hindi niya alintana ang pagod. Ang nasa isip niya, bawat piso ay dapat maiipon para sa laban. Amara, baka naman sobra ka nang nagsasakripisyo. Minsan ay sabi ng kanyang katrabaho na si Liza, hindi ka na halos natutulog. May iniipon ka ba para sa kasal? Biro nito. Ngumiti si Amara, ngunit may bahid ng lungkot. Hindi para sa kasal, Liza, para sa kinabukasan. May bagay akong kailangan kong bawiin at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha. Dahil sa sipag niya, napansin siya ng mga kliyente. May ilan pa na nagrerekomenda sa kanya sa iba pang kumpanya. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng maliit na sideline. Pagtulong sa bookkeeping at simpleng financial advice
sa mga maliliit na negosyo sa Maynila. Lumipas ang ilang taon ng pagtitiga, unti-unti niyang naramdaman ang bunga ng kanyang paghihirap. Nakapagtabi siya ng sapat na pera upang magtayo ng isang maliit na accounting firm. Hindi ito grande, isang inuupahang maliit na opisina lamang sa gilid ng isang gusali sa Maynila. Ngunit para kay Amara, isa itong simbolo ng kanyang tagumpay at pagsasarili. Sa pagbubukas ng kanyang opisina, inimbitahan niya si Dario. Nakabarong ang matanda at may bitbit na maliit na regalo, isang lumang pluma na aniyay ginamit noong siya'y nagsisimula pa bilang abogado. Amara, anak, ito ang simula ng mas malaking laban mo. Gamitin mo ito hindi lang para kumita, kundi para magtuwid ng mga pagkakamali. Wika ni Dario, sabay abot ng pluma. Halos maiyak si Amara sa tuwa. Maraming salamat po, Ginoong Dario. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon nasa palengke pa rin ako. Habang lumalaki ang kanyang kliyente, nakilala niya si Ruel, isang may-ari ng maliit na construction supply store na hirap sa pag-manage ng accounts. Dumating ito isang hapon, pawis na pawis at may daladalang sako ng resibo. Miss Amara, baka pwede mo akong tulungan. Malapit na akong malugi kung hindi ko maayos ang mga libro ko. Pakiusap ni Ruel. Ngumiti si Amara. Huwag kang mag-alala, dito ka muna at isa-isahin natin yan. Hindi lahat ng problema ay dapat takbuhan. May paraan para ayusin. Sa paglipas ng mga linggo, natulungan niya si Ruel na mas stabilize ang negosyo nito. Dahil dito, naging malapit silang magkaibigan. Madalas siyang dalawin ni Ruel sa opisina, nagdadala ng pagkain o simpleng kwento para gumaan ang araw niya. Alam mo, Amara, minsan ay sabi ni Ruel habang nagkakape sila, hindi lang negosyo ang inayos mo mo rin ang pananaw ko sa buhay. Kung tutuusin, parang ikaw na ang naging ilaw ng kumpanya ko. Napangiti si Amara, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lungkot pa ring hindi mawala-wala. Salamat, Ruel, pero sa totoo lang, may sugat pa ring hindi maghilom. Kahit anong tagumpay ang makuha ko, lagit-laging bumabalik ang alaala ng ang aapi ng tiyahin ko. Tinapik ni Ruel ang kamay niya. Hindi mo dapat dalhin yan habang buhay. Darating din ang araw, maghihilom yan. At kapag dumating ang hustisya, doon mo mararamdaman na tunay kang malaya. Dahil sa katapatan ni Amara sa trabaho at malasakit sa mga kliyente, kumalat ang kanyang pangalan sa industriya. Maraming maliliit na negosyo ang lumapit sa kanya para magpatulong. Hindi siya naging gahaman sa bayad, bagkus tinitiyak niyang patas ang lahat. Dahil dito, ginagalang siya ng mga kasamahan at kliyente. Ngunit sa tuwing siya'y nag-iisa sa gabi, lalo na kapag hawak niya ang sulat ng kanyang ina, ramdam niya ang kirot ng nakaraan. Bumabalik sa isip niya ang bawat sigaw ni Felisa, ang bawat pang-aalipusta ni na Orlan at Mireya, at ang mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng gasera. Kahit nasa Maynila na siya at may sariling negosyo, hindi pa ring sarado ang sugat na iyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na opisina, matapos magpaalis ng kliyente, dumating si Dario. May dala itong balitang bumigat lalo sa kanyang dibdib. Amara, mahinang sabi ni Dario, lumalakas ang depensa ni Felisa sa kaso. Gumagamit siya ng mga koneksyon para patagalin ang proseso. Napayuko si Amara. Gano'n na po ba talaga? Kahit gaano na ako kahirap lagsikap, kahit gaano kalinaw ang ebidensya, parang hindi pa rin sapat? Nilapitan siya ni Dario at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo alam kung ilang beses ko na ring naisip na sumuko. Pero kapag nakikita kitang lumalaban, bumabalik ang lakas ko. Anak, ang hustisya ay hindi parang gulay na binibili sa palengke. Minsan kailangan mong maghintay ng ilang taon bago mo matikman ang tamis ng tagumpay. Tumulo ang luha ni Amara.
Ngunit pinahid niya agad. Hindi ako susuko, Ginoong Dario. Kahit ilang taon pa, hihintayin ko dahil alam kong may isang araw, babalik sa akin ang para sa akin. At sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kanyang opisina, ramdam niyang unti-unting umaangat ang kanyang buhay. Ngunit ang pait ng nakaraan ay parang aninong laging sumusunod sa kanya. Sa kabila ng tagumpay at bagong kaibigan na si Ruel, nananatiling bukas ang sugat na iniwan ng pang-aapi ng tiyahin. Isang sugat na siya ring nagiging gasolina ng kanyang laban para sa hustisya. Mainit ang hapon nang muling magkaharap sina Amara at Felisa sa barangay hall. Punong-puno ang paligid ng mga taong nais makisilip sa kaguluhan, mga kapitbahay, mga tsismosa, pati na mga dating kliyente ni Felisa sa palengke. Nakatayo si Amara, seryosong nakatingin kay Felisa habang patuloy ang pagtatalak ng tiyahin. "Wala kang karapatan, Amara," sigaw ni Felisa, halos mabasag ang boses. "Kung gusto mong maghari-harian, gawin mo yan sa Maynila. Pero dito sa harap ng mga tao, wala kang halaga." Nanginginig si Amara sa galit, ngunit pinipilit niyang panatilihin ang respeto. "Hindi na ako batang kayang tapakan ninyo, tiya. May hawak akong ebidensya. At kung ayaw niyo pa ring mafinig, nandito si Ginoong Dario upang patunayan iyon." Nag-umpisa na sanang magsalita si Dario nang biglang nagkagulo sa paligid. May dumating na convoy ng mamahaling sasakyan, mga itim na SUV, may mga gwardiya at isang kotse na kulay pilak na agad pumarada sa harapan ng barangay hall. Nagbulungan ng mga tao at ang ilan ay halos mawala ng boses sa pagkagulat. Si Severino Alcaraz, bulalas ng isang matanda, ang bilyonaryo, ang may-ari ng Alcaraz Holdings. Parang bagyo ang presensyang dumating. Bumaba mula sa sasakyan ang isang matikas na lalaking may edad 50, naka-Amerikana kahit mainit at matalim ang tingin. Kasunod nito ang ilang bodyguard at sekretarya. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Lumingon siya kay Amara at mabilis na lumapit. Walang pasabi, walang pag-aalinlangan, bigla niyang sinampal ang dalaga sa harap ng lahat. "Wala kang modo," singhal ni Severino. "Bastos kang babae. Anong karapatan mong hiyain ang pangalan ng pamilya ko sa ganitong kaguluhan?" Napaatras si Amara. Hawak ang kanyang pisngi na namula dahil sa lakas ng sampal. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at maramdaman niyang namuo ang mga luha. Ngunit bago pa siya makasagot, nag-ingay na ang mga tao. "Diyos ko, sinampal siya ng bilyonaryo," bulong ng isang ginang. "Sigurado akong mawawasak na si Amara. Sino ba siya para harapin ang Alcaraz?" sabi ng isa pa. Ngunit hindi nagpatinag si Dario. Agad niyang nilapitan si Severino. Hawak ang makapal na folder ng mga dokumento. "Ginoong Alcaraz, bago kayo magsalita pa ng masasakit, marapat ninyong makita ito." Tumaas ang kilay ni Severino. "At ano naman yang dala mo, matanda?" Binuksan ni Dario ang folder at inilapag ang mga dokumento sa mesa ng barangay hall. Ito ang last will ni Loring, ina ni Amara. Dito malinaw na nakasaad na may ari-arian siya sa Maynila na nakapangalan para sa kanyang anak. At higit pa roon, narito ang ibang papeles na nagpapatunay, ikaw, Severino Alcaraz, ang tunay na ama ni Amara. Parang sumabog ang bomba sa loob ng barangay hall. Ang mga tao'y halos magsisigaw sa gulat. "Ano raw? Anak siya ni Severino?" sigaw ng isa. "Hindi ako makapaniwala, ang tindera sa palengke, anak pala ng bilyonaryo?" dagdag pa ng isa. Nanlaki ang mata ni Severino. Kinuha niya ang mga dokumento at isa-isang binasa. Habang sinusuri ang mga pirma, mga petsa at ang sulat kamay ni Loring, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Halos hindi siya makahinga nang mapagtanto ang nakasaad. Hindi pwede,"
Mahina niyang bulong. Ako? Ako ang ama niya? Lumapit si Amara. Nanginginig pa rin, ngunit matatag ang boses. Oo, ikaw ang ama ko. Ikaw ang taong matagal kong hinanap at ikaw din ang taong hindi ko kailanman nakilala dahil iniwan mo kami ni inay. Hindi makatingin si Severino. Hindi ko alam na iniwan ni Felisa ang mga papeles. Akala ko noon patay na ang anak ko. Mumisi si Felisa, halatang kabado. Huwag kayong maniwala diyan. Lahat yan gawa-gawa lang. Pinapalabas lang ng matandang abogado na may koneksyon si Amara para makuha ang kayamanan. Ngunit sumigaw si Dario. Buo ang tinig. Huwag mong ipagkaila, Felisa. Ikaw ang kumuha ng mga dokumento noon para hindi malaman ni Severino ang tungkol sa anak niya. Ikaw ang umagaw ng lahat. Nag-ingay ang mga tao at nagsimulang sumigaw ang ilan laban kay Felisa. Matagal ka na palang mandaraya, Felisa. Kawawa naman si Amara. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit siya lumaking walang ama. Habang lumalala ang kaguluhan, nakatayo si Amara sa gitna. Hawak pa rin ang pisngi, ngunit matatag ang mga mata. Nayon, Ginoong Severino, wala na kayong dahilan para itanggi. Ako ang anak ninyo. At simula ngayon, hindi na ako papayag na apihin pa. Tahimik si Severino, tila binabayo ng damdamin. Ngunit sa kanyang mukha, unti-unting lumitaw ang pagsisisi at pagkabigla. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang matagal na niyang iniwasan. Sa sandaling iyon, naghalo ang galit, gulat at pag-asa sa puso ni Amara. Sa harap ng buong barangay, nalantad ang sikreto na ang bilyonaryong nanakit sa kanya ay siya ring dugo at laman ng kanyang katawan. Nanatiling tahimik ang barangay hall matapos ang pagsabog ng katotohanan. Hawak ni Severino ang mga dokumento, nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa muli ang pirma ni Loring, ang mga petsa at ang mga salitang walang duda. Si Amara ay anak niya. Ngunit sa halip na yakapin agad ang katotohanan, kumulo ang dugo ni Amara. Kung totoo ngang ikaw ang ama ko, halos mabasag ang pinig niya habang nakatingin kay Severino. Bakit kailanman hindi ka nagpakita? Bakit hinayaan mong lumaki akong alipin ng tiyahin ko? Bakit ngayon ka lang? Parang tinamaan ng libu-libong bato si Severino sa mga salita ng dalaga. Lumapit siya kay Amara, ngunit agad siyang umatras. Amara, hindi ko alam. Bata pa ako noon. Ang pamilya ko, pinilit nila akong hiwalayan ang nanay mo. Hindi nila matanggap si Loring dahil mahirap siya. Wala akong lakas para lumaban noon. Umiling si Amara. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Kaya mo akong iniwan? Dahil mahirap kami? Kaya mo kaming tinanggihan dahil mas mahalaga ang pangalan at kayamanan ninyo kaysa sa sariling dugo mo? Napasa po si Severino sa anyang noo at bakas ang matinding pagsisisi. Pagkatapos nilang ipahiwalay ako kay Loring, ipinadala nila ako sa ibang bansa. Wala akong nagawa. Doon ako tumira ng halos 3 dekada, pilit na kinakalimutan ang lahat. Ngunit nang mabalitaan ko ang kasong isinampa mo laban kay Felisa, bumalik ako. Doon ko lang nalaman na buhay ka, na hindi nawala ang bunga ng pagmamahalan namin ng iyong ina. Napasinghap ang mga tao. Ang ilan ay napaluha. Ngunit hindi pa rin napawi ang galit ni Amara. Kung tunay na may pagmamahal ka kay inay, dapat lumaban ka. Hindi mo dapat hinayaan na si Felisa ang magdikta ng lahat. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko sa kanya? Ilang taon akong inalipusta. Pinagmukhang walang kwenta, pinigilang mag-aral. Bumagit na si Dario, nakatingin kay Severino. Matagal ko nang alam ang parte mo, Severino. Ngunit alam ko ring hindi mo alam ang buong istorya. Si Felisa ang kumuha ng mga papeles, si Felisa ang pumigil kay Loring na makipag-ugnayan sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang nakilala ni Amara.
Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Severino. Lumingon siya kay Felisa, nanlilisik ang mga mata. Ikaw pala ang punot dulo ng lahat ng ito. Nagsimulang magpalusot si Felisa. Nanginginig ang boses. Ginawa ko lang ang tama. Kung natuloy ang relasyon niyo, masisira ang pangalan ng pamilya natin. Ako ang nag-alaga kay Amara nang mamatay si Loring. Kung wala ako, baka pulubi na siya. Ngunit umalingaw-ngaw ang sigaw ni Amara. Hindi mo ako inalagaan, inalipin mo ako, pinagdamutan mo ako ng karapatan ko, at pinaniwala mo akong wala akong halaga. Hindi ako kailanman naging anak para sa'yo. Isa lang akong paraan para makuha mo ang hindi dapat mapunta sa'yo. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang mga tao ay halos pigilan ng paghinga habang nakikita ang nagbabangga ang emosyon sa pagitan ng mag-ama. Si Severino, punong-puno ng pagsisisi, at si Amara, puno ng galit at sugat. Lumapit muli si Severino, halos lumuha na. Amara, anak, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng pagkuulang ko. Hindi ko rin alam kung tatanggapin mo pa ako bilang ama. Pero ngayon, narito ako. Handa akong ituwid ang lahat. Handa akong ilaban ka at ibalik ang lahat ng dapat sa'yo. Umiling si Amara, umiiyak na rin. Ngunit matigas pa rin ang loob. Hindi ko alam kung kaya kitang tawaging ama. Sa bawat gabi ng gutom, sa bawat insulto ni Felisa, sa bawat iyak kong walang sumasalo, wala ka. Hindi kita naranasan at ngayon lang kita makikita. Sampal agad ang ibinungad mo. Paano ko tatanggapin ang isang taong itinakwila unon? Luhaan na si Severino. Halos mapaluhod sa harap ng dalaga. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam ang lahat. Wala akong kaalaman sa ginawa ni Felisa. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang kasalanan ko sa hindi paglaban noon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, babawi ako. Hindi ko hahayaan na ikaw ay muling masaktan. Nakatayo si Amara, nanginginig at lumuluha. Hindi sapat ang salita. Hindi kayang burahin ng yaman mo ang lahat ng sugat na iniwan sa akin. Pero kung talagang gusto mong patunayan ang sarili mo, ipakita mo sa korte, ipakita mo sa bayan na hindi ka kakampi ng mga taong umagaw ng karapatan ko. Hindi ko kailangan ng ama para iligtas ako. Pero kung gusto mong manindigan, gawin mo yon hindi bilang Severino Alcaraz na bilyonaryo, kundi bilang isang taong may konsensya. Sa sandaling iyon, nagiyakan ang ilan sa mga nakamasid. Ang bangayan ng mag-ama ay naging sugat din sa damdamin ng mga taong saksi. Si Severino ay natigilan, hawak ang dibdib, habang si Amara ay tahimik na lumayo. Patuloy ang luha, ngunit matatag ang loob. At sa gitna ng barangay hall, naiwan ang bigat ng katotohanan. Ang sugat ng pag-abandona, ang galit ng anak, at ang pagsisisi ng ama, nahuli na ang lahat para bawiin ang mga taong nawala. Ngunit nagsisimula pa lamang ang mas malaking laban at ang buong bayan ay nakamasid. Makalipas ang ilang linggo ng kaguluhan at paglilitis, dumating ang araw na magbibigay ng hatol ang korte. Mahigpit ang seguridad, puno ng tao ang bulwagan, at bawat isa'y sabik marinig kung sino ang papanigan ng batas. Naroon si Amara, tahimik at nakasuot ng puting blouse at simpleng palda. Katabi si Dario na hindi bumitaw sa kanyang laban. Sa kabilang panig, nakaupo si Felisa, nakakunot ang noo, samantalang si Severino ay nandoon din, nakayuko at halatang nag-iisip ng malalim. Nang basahin ng hukom ang desisyon, bumigat ang bawat salita. Ang lahat ng ari-arian na iniwan ni Loring ay pormal na ibinabalik sa tunay na tagapagmana, si Amara Loring Alcaraz. Ang anumang paggamit at pakikinabang na ginawa ni Felisa ay itinuturing na ilegal. Ang mga titulo ay automatikong kukumpiskahin at ipapasa kay Amara. Nag-iyakan ang ilan sa mga nakamasid. Napatulala si Felisa, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi totoo yan, sigaw niya.
habang pilit na lumalapit sa hukom, ngunit pinigilan ng mga gwardya. Si Orlan at Mireya naman ay halos lumuhod kay Amara matapos lumabas ng korte. "Pinsan, patawarin mo kami," pagmamakaawa ni Orlan. "Kung alam lang naming ganito ang mangyayari, hindi ka sana naming pinagtawanan noon." Nabulag lang kami sa sabi-sabi ni Mama. Luhaan din si Mireya. "Ate Amara, sana mapatawad mo kami. Huli na ba para bumawi?" Tinitigan sila ni Amara, mabigat ang dibdib. "Hindi ko kayang burahin ang lahat ng ginawa nyo. Pinanood nyo akong apihin, tinulungan nyo pang durugin ang pagkatao ko. Ngayon lang kayo lalapit dahil nawala na ang lahat sa inyo. Hindi ako Diyos para magbigay ng ganap na kapatawaran, pero sana matuto kayo. Ang buhay hindi laging nasa taas. Ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pang-aapi ng iba." Hindi na nakaimik ang magkapatid at naiwan silang nakatungo, habang si Felisa ay dinala palabas, tuluyang napahiya at napalayas sa bahay na matagal niyang inari. Samantala, sa labas ng korte, lumapit si Severino kay Amara. Bitbit nito ang bigat ng pagiging ama na huli nang nakilala ang anak. "Amara," mahina niyang wika, "hindi ko alam kung paano magsisimula. Gusto kong bumawi. Gusto kong makasama ka. Mayaman ako, marami akong maibibigay. Pero alam kong hindi kayang bilhin ng pera ang mga taon na nawala." Tumingin si Amara, bakas ang mga luha ngunit matatag ang boses. "Totoo yan. Hindi mabibili ng pera ang pagkabata kong ninakaw sa akin. Hindi kayang palitan ng kayamanan ang bawat gabing umiiyak ako sa gutom at pang-aapi. Pero hindi rin ako mananatiling bihag ng galit. Pinapatawad kita, Ama. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay babalik ako sa poder mo. May sarili na akong landas, sarili kong negosyong itinayo mula sa dugo at pawis ko. Ipagpapatuloy ko iyon nang hindi nakadepende sa yaman mo." Napayuko si Severino at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa harap ng maraming tao. "Salamat anak. Kahit sa kapatawarang iyon lang, nakahinga ako. Naway balang araw kahit hindi bilang ama, ay makilala mo akong kaibigan." Tahimik na tumango si Amara bago siya tumalikod, kasabay ng mga taong sumisigaw ng kanyang pangalan. Sa sumunod na mga buwan, mas lalo pang lumago ang maliit na accounting firm ni Amara. Mas marami ang nagtitiwala sa kanya, hindi dahil anak siya ng isang bilyonaryo, kundi dahil sa kanyang kasipagan at katapatan. Si Ruel ay hindi na lamang kliyente, kundi naging malapit na kasama at katuwang niya sa pagharap sa hamon ng negosyo. Si Dario naman, bagamat tumanda na, ay lagi pa ring nasa tabi niya, proud na proud sa babaeng itinuring niyang sariling anak. Sa kabilang banda, si Felisa ay tuluyang nalugmok. Wala nang ari-arian, wala nang kapangyarihan. Ang mga kapitbahay na dati yumuyuko sa kanya ay umiiwas na. Ang mga pinsan ni Amara, bagamat nagsisi, ay hindi na muling nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. Natutunan nilang ang pagiging gahaman at matapobre ay may kapalit, pagkawala ng lahat ng bagay na akala nila'y kanila habang buhay. Isang gabi, habang nakatanaw si Amara sa bintana ng kanyang opisina sa Maynila, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, naramdaman niyang natupad na ang pangako niya sa sarili at sa kanyang ina. Hindi na siya alipin ng tiyahin, hindi na siya batang iniwan ng ama. Siya ngayon ay babaeng nakatindig sa sariling lakas. "Salamat inay," mahina niyang bulong. "Ang iniwan mong sulat, iyon ang nagbigay sa akin ng tapang. Ang lahat ng ito ay para sa'yo." At sa huling sandaling iyon, natutunan ni Amara ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera, kundi sa dignidad na pinanghahawakan
at sa tatag na hindi kayang wasakin ng panahon. Siya ang naging simbolo ng lakas, patunay na kahit gaano kabigat ang nakaraan, may kakayahan ang isang tao na bumangon at lumikha ng sariling bukas. Kung natapos nyo hanggang dulo ang kwentong ito, i-comment nyo sa baba ang salitang dignidad bilang simbolo ng aral na ating natutunan, na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang katatagan at dangal ng isang tao. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panunood ng ating mga kwento. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating istorya.